Naku! BBM at Sara mas lalala pa ang tensyon ayon sa hula at BBM posibleng mapapababa raw sa pwesto sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa politika ng Pilipinas na naglabasan ng iba't ibang hula at pagbabasa ng tarot card para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Sa patuloy na bangayan ng dalawang panig, ano kaya ang sinasabi ng kapalaran? Mga hula ba itong nagkatotoo na o mangyayari pa lamang? Yan ay may basehan. High official na may problemang pangkalusugan. Isa sa mga nakakabahala at nakakapagtakang prediksyon ay tungkol sa isang high official na may malaking problema sa kalusugan. Tapos may isa tayong high official na ang kanyang health talaga mako-compromise. So, hindi ko alam kung hanggang saan yung aabot, no? Yung kanyang pagiging critical. Mga mahal na mga kababayan at mga kapatid, kumusta po kayo? Grabe itong balitang ito. Mga hula at mga prediksyon ng 2025 tungkol kay BBM, Sara at Tatay Digong. Ito po mga kababayan, no? Nagkatotoo, hula kay BBM, PRRD at Sara. Nakakatakot na hula sa 2025 sa politika. Naku po mga kababayan, ano kaya ito na nakakatakot na hula? Para sa mga may nervyos, bawal kayo dito mga kababayan. Lahat po ng mga sasabihin natin dito, mga hula at panaginip po natin. Nagbibigay lang po tayo ng mga reaksyon. Okay po? Para sa mga ayaw ng mga ganitong content, baka nagkamali kayo ng napindot na channel. Pwede kayong pumunta doon sa nanonood ng mga... Wag ganito ha, kasi baka nervyosing kayo. Mga kababayan at mga kapatid, eto na. Basta lahat ng sasabihin ko dito, mga hula at panaginip ko, magre-react lang po tayo sa mga nangyayari. Alam nyo ba mga kababayan, ang kinabukasan ni BBM ay nahulaan. Pati si Tatay Digong, pati kay Sara. Totoo ba ito mga mahal kong mga kababayan? May katotohanan ba ito? Pakinggan po natin ang nasabing video. Nakakatakot na hula na merong mangyayaring kagimbal-gimbal at katakot-takot na mga pangyayari na hindi natin mabasa sa kinabukasan na hinaharap ng ating bansa. Sabi itong hulang ito, posible daw na mapababa sa pwesto si BBM. Sino kaya ang papalit mga kababayan? Matindi, nakakatakot ito mga mahal kong mga kababayan. Pakinggan po natin ang sinasabi ng hulang ito. Nakakatakot. Grabe, nung nakita ko, nakakatakot. Nabasa ang kinabukasan ni BBM. Aba, hindi maganda ito mga kababayan. Para sa mga loyalista, medyo nakakagigil po itong hula ng manghuhulang ito. Matindi. Ito na po. Naku! BBM at Sara mas lalala pa ang tensyon ayon sa hula at BBM posibleng mapapababa raw sa pwesto sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa politika ng Pilipinas na naglabasan ng iba't ibang hula at pagbabasa ng tarot card para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Sa patuloy na bangayan ng dalawang panig, ano kaya ang sinasabi ng kapalaran? Mga hula ba itong nagkatotoo na o mangyayari pa lamang? Yan ayon sa isang kilalang tarot reader na si Ate Windra na guluhan sa politika ng Pilipinas na naglabasan ng iba't ibang hula at pagbabasa ng tarot card para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Sa patuloy na bangayan ng dalawang panig, ano kaya ang sinasabi ng kapalaran? Mga hula ba itong nagkatotoo na o mangyayari pa lamang? Yan ang ating aalamin. Grabe ito, mga kababayan, nakakatakot ito. Ayon sa isang kilalang tarot reader na si Ate Windra na napapatunayan ng tumpak ang kanyang mga nakaraang pagbabasa, ay may nakakabahala siyang nakikita sa hinaharap ni BBM. May isang tao na ayaw siyang pababain.
Ang higpit, ang hirap kasi itong taong to kasama niya at malapit sa puso niya. Pahayag ni Ate Wendra. Sinabi rin niya na may mga tao sa paligid ni BBM na gumagamit ng lahat ng paraan, pera at kapangyarihan upang mapanatili siya sa pwesto. Ngunit may isang malalim na babalang ibinigay ang kanyang mga hula. They are reaching for the power and for the gold. They are using, they are using all the money. But unfortunately, tao ang magbibisyo. Ang tanong na laging lumilitaw, kailan bababa si BBM sa pwesto? Ayon sa mga hula, hindi malinaw kung kailan ito mangyayari. Ayan mga kababayan, nakakagimbal itong hulang ito kay BBM na maaaring mapababa. Hindi lamang matansya o mahulaan itong oras at panahon ng pagbaba ni BBM. Dahil yan daw ang nakikita sa mga braha. Matindi mga kababayan ito. Nakakalungkot ito mga kababayan kung mangyari kay BBM ito. Dahil kung anong nangyari sa tatay niya, ay maaari daw mangyari sa kanya sa hinaharap. Naku po mga kababayan, ipagpatuloy pa natin ito. Dahil nagre-react lamang tayo sa mga sinasabi ng mga nagpapakilalang manghuhula. Matindi mga kababayan. Kinakabahan ako mga kababayan dahil syempre hindi natin mabasa kung anong mangyayari sa kinabukasan. Sila, nakikita nila ito, mga kababayan, nakikita nila ang mga mangyayari sa hinaharap na hindi nating makita ng mga ordinaryong mga tao. Aba, matindi. Ulitin natin. Subalit may mga palatandaan na kailangang abangan. May mga darating na mga tao. Ulitin natin. Darating na bakit they are using all the money. But unfortunately, tao ang magbibisyo. Ang tanong na laging lumilitaw, kailan bababa si BBM sa pwesto? Ayon sa mga hula, hindi malinaw kung kailan ito mangyayari. Subalit may mga palatandaan na kailangang abangan. May mga darating na mga tao or darating na problema na maaaring marirealize niya. Dagdag ni Ate Wendra, paano nagpapahiwatig na maaaring magkaroon ng comprehension si BBM sa mga tunay na hamong kinakaharap ng kanyang administrasyon. Ayon rin kay Ate Wendra, ang mga hula niya patungkol kay Vice President Sara Duterte ay nagsimulang magkatotoo makalipas ang halos isang taon mula ng kanyang pagbasa ng tarot. Ipinahayag niya na marami ang natatakot sa kanyang mga prediksyon, ngunit iginiit niyang wala siyang intensyon na maging one-sided, kundi ipinapahayag lamang niya ang kanyang Ayan, sabi po ng mga hula, wala daw siyang intention na one-sided. Yun daw po yung nakikita niya sa mga hula niya. Dahil ayon din daw sa nakikita niya, saka nakikita rin niya kung anong mangyayari kay BP Sara mga kababayan. Matindi ito. Ano ba itong nakikita niya kay BBM na nakikita din niya kay BP Sara? Nako po, magugulat kayo mga kababayan. Magugulat kayo. Nakakatindig balahibo ito. Nakakagimbal na mga hula. Matindi ito mga kababayan. Ano kaya ito? Pakinggan pa natin ang mga nangyayaring ito mga kababayan. Na mga hula, ng mga manghuhula. Ipagpatuloy pa natin. basa sa baraha. Marami na rin umano ang nagkomento sa kanya tungkol kay Sara Duterte at bagamat may pangamba siya sa kanyang mga hula, naniniwala siyang ang mga ito ay may basehan. High official na may problemang pangkalusugan. Isa sa mga nakakabahala at nakakapagtakang prediksyon ay tungkol sa isang high official na may malaking problema sa kalusugan. Tapos may isa tayong high official na ang kanyang health talaga mako-compromise. So, hindi ko alam kung hanggang saan yung aabot, no? Yung kanyang pagiging critical. Sino kaya ito mga kababayan, itong merong problema sa kalusugan na pinakamataas na posisyon? Ito yung nakikita ng mga manghuhula merong opisyal na merong problema sa kalusugan. At ito daw yung magiging critical na problema niya. Naku po mga kababayan, sino kaya ito? Nakakagimbal ito mga kababayan. Bakit kaya nila nakikita ito, yung mga hindi natin nakikita sa mga hinaharap? Kayo ba mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Meron kasing mga hindi naniniwala at may mga naniniwala. Nasaan po kayo doon?
Tayo kasi mga kababayan, nagre-react lang po tayo at sasabihin ko ang aking opinion sa last part ng ating video. Ay nagsimulang magkatotoo makalipas ang halos isang taon mula ng kanyang pagbasa ng tarot. Ipinahayag niya na marami ang natatakot sa kanyang mga prediksyon, ngunit iginiit niyang wala siyang intensyon na maging one-sided, kundi ipinapahayag lamang niya ang kanyang nababasa sa baraha. Marami na rin umano ang nagkomento sa kanya tungkol kay Sara Duterte at bagamat may pangamba siya sa kanyang mga hula, naniniwala siyang ang mga ito ay may basehan. High official na may problemang pangkalusugan. Isa sa mga nakakabahala at nakakapagtakang prediksyon ay tungkol sa isang high official na may malaking problema sa kalusugan. Tapos may isa tayong high official na ang kanyang health talaga mako-compromise. So, hindi ko alam kung hanggang saan yung aabot, no? Yung kanyang pagiging critical. Yun. May babala ang mambabasa tungkol sa kondisyong ito. Kailangan mag-ingat na siya. Malamang nandiyan ang ICU. Parang gano'n na mga issue. Sino nga ba ang tinutukoy na opisyal na ito? Ito ba ay isa sa mga pinakamataas na leader ng bansa? Mga hula na nagkatotoo. Bago dumating ang taong 2025, ang tarot card reader ay may mga nahulaan ng tila nagkatotoo. Ang first and second quarter natin, hanggang bago mag-eleksyon, very critical tayo kasi magkakaroon niya ng, sabihin mo ng, ito na yung pagkakataon nila na para i-down ang isa o kaya yung isa naman i-down din yung isa. Maglalaban na sila ngayon eh. Mag-hurl na ng kumbaga mudslinging na ngayon talaga. O nakikita nyo po mga kababayan, yung mga sinasabi niya, parang yung PDP at Alyansa Pilipinas na nagkakalaglagan na dating itong Alyansa Pilipinas nung bago nandito pa si Tatay Digong at naggagaganon, nagdadadaldal si Tatay Digong, tumataas yung rating ng Alyansa Pilipinas. Pero, nung pinadakip na si PRRD, biglang nangulelat ang Alyansa Pilipinas at tumaas itong PDP at napulot na sa kangkungan itong Alyansa Pilipinas dahil yung grado na rating po ng Pangulo ngayon na bumagsak po sa 17%, apektado lahat at yung ibang mga miyembro nito ay nagsisilayasan. Parang nilayasan nila itong barko na palubog. At yung kapitan ng barko ayaw nila. Parang ganun yung nangyayari mga kababayan. Grabe, nakakagimbal itong mga hulang ito. Ano kaya mga susunod na mahuhulaan ng manghuhulang ito? Grabe, nakakagimbal ito mga kababayan. Idinagdag pa na magiging isang special election period ito kung saan magiging paramihan ng kakampi at numbers game sa mga halalan. Matatandaan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, ICC, isang hakbang na itinanggi ng administrasyon ni Pangulong Marcos na sila ang may pakana. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, marami ang naniniwala na bahagi ito ng mas malawakang hakbang upang pabagsakin ang isang kampo habang pinalalakas naman ang isa. Ang pangyayaring ito ay tila nagkatotoo sa hula na bago ang eleksyon sa 2025, magkakaroon ng matinding banggaan kung saan may isang ida-down habang ang isa naman ay ida-drag sa kontrobersya. Ngayon, sa tinatawag niyang special election period, kitang-kita na nagiging paramihan ng kakampi ang laban. Ang mga dating magkaalyado, nagkakawatak-watak. Ang mga dating magkakalaban, biglang nagkakaisa para lamang mapanatili ang kapangyarihan. Habang papalapit ang halalan, mas lalong umiinit ang sitwasyon. Ang tanong, sino ang tuluyang babagsak at sino ang uusad sa gitna ng kaguluhang ito? Sa gitna ng lahat ng mga hula at pagbabasa, may isang bagay na higit sa lahat ang hinahanap ng mga mamamayan. Pagkakaisa. Ang pagkakaisa talaga. Nandiyan ang buhay ng isang bansa. Nandiyan ang kapalaran ng isang bansa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mamamayan ang naghihintay sa sinasabing malaking peaceful rally sa 2025. Sa kabila ng mga kumakalat na balita na fake umano ang imbitasyon sa rally, patuloy na umaasa ang mga mamamayan na magkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang kanilang boses. Mga anomalya sa lower house, hindi lang ang O tignan nyo mga kababayan, pati national rally ng isang malaking reliyon na hulaan din. Mga kababayan, pakinggan pa natin yung mga susunod na mga hula. Magugulat kayo dito mga kababayan. Merong babagsak daw na di natin alam kung totoo ito. Pakinggan pa natin.
kapalarang pampolitika ng dalawang leader ang nahulaan. May nangyayari ang imbitasyon sa rally, patuloy na umaasa ang mga mamamayan na magkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang kanilang boses. Mga anomalya sa lower house, hindi lang ang kapalarang pampolitika ng dalawang leader ang nahulaan. May nangyayari rin sa lower house na nahulaan niyang muli. Marami pang anomalies ma-unearth sa ating lower house. Bago. Hindi pa ito lumalabas. Marami pang lalabas. Ayon sa ibang hula, ang mga anomalyang ito ay maaaring makaapekto sa magkabilang panig ng political division. Matatandaan na noong Pebrero 2025, naghain ng reklamo sa Ombudsman laban kina House Speaker Martin Romualdez at 3 iba pang mambabatas dahil sa umano'y hindi autorisadong paglalagay ng 241 bilyong piso sa 2025 national budget. Ang reklamong ito ay naglalayong papanagutin ang mga nasabing opisyal sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa falsification ng mga dokumentong lehislatibo. Ang mga pangyayaring ito ay tila nagpapatotoo sa hula na maraming anomalya ang matutuklasan sa mababang kapulungan bago ang eleksyon na maaaring makaapekto sa magkabilang panig ng political division. Bukod dito, noong Disyembre 2024, naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo at paghadlang sa investigasyon ng Kongreso. Ang reklamong ito ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng mga pangunahing leader ng bansa. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng mga anomalya at kontrobersya sa loob ng pamahalaan na maaaring apekto sa political landscape ng bansa habang papalapit ang eleksyon. Sa huli, isang mahalagang mensahe ang lumalabas mula sa mga hula at pagbabasa. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Yung mga tao na naglagay sa iyo sa kapangyarihan, merong katutubong kapangyarihan at karapatan na tanggalin ka sapagkat sila ang naglagay kung hindi mo na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kailangang tandaan ng mga nasa pwesto na ang tunay na lakas ay nakasalalay sa tiwala at suporta ng taumbayan. Bagamat maraming hula ang tila nagkatotoo, dapat nating tandaan na ang hula ay walang siyentipikong batayan. Ang mga ito ay nakasalalay lamang sa interpretasyon at paniniwala ng mga tao. Ginagawa ito para sa entertainment at hindi dapat gawing basehan ng mahahalagang desisyon o ng pag-unawa sa mga pangyayari sa bansa. Mga kababayan, napakinggan nyo po. Nasa sa inyo daw kung maniniwala po kayo sa hulang ito. Ang mga hulang ito ay walang scientificong kumbaga walang scientificong explanation kung totoo nga ito. Kung susumahin natin mga kababayan, ang mga hula ay hula na wala na mga sapat na mga ebidensya kung totoo nga ito. Kaya kayo na ang humusga dito mga kababayan. Totoo ba ang mga hulang ito? Nakakagimbal mga kababayan kung totoo ang mga hulang ito. Tayo kasi mga kababayan, hindi tayo naniniwala sa mga hulang ito. Ang lubos na pinaniniwalaan po natin ay mga hula sa Biblia na merong lilitaw na isang sugo sa mga huling araw na siyang magtatatak sa mga tao na magiging hinirang ng Diyos, mga kababayan. At ito ay lalaganap sa Pilipinas at ipapakalat ito sa buong mundo. Nako po mga kababayan, ito ang pinaniniwalaan ko na dating kinukutya, nilalait, minamaliit. Pero sa pagdaan ng mga panahon, pagdaan ng mga araw, bigla itong nagningning, dumami mula sa 1 hanggang naging 2, hanggang naging 10, hanggang nasa milyon-milyon ang bilang nito. Diyan po ako naniniwala mga kababayan, dahil meron siyang mga hinirang na mga ililigtas sa mga huling araw na wala po sa ibang nakikita nating mga hula. Kaya mga kababayan at mga kapatid, kayo na po ang humusga kung mayroon bang katotohanan ang mga hulang ito. Ang kinabukasan ni BBM, ang kinabukasan ni Sara Duterte, ang kinabukasan ni Tatay Digong. Kayo ba'y naniniwala sa mga hula nilang ito, mga kababayan? Kayo na po ang magpasya sa inyong mga puso, sa inyong mga komento at mga reaksyon kung naniniwala po kayo. Basta po tayo,
Isa lang ang pinaniniwalaan natin, ang nakasulat sa Biblia, na meron talagang isang mensahero na magtatatak sa sanlibutan. Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Salamat po ng marami. Ito po si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po.